Sa isang malayong pook ay naroon ang isang mansyon na kung tawagin ng mga nakatira doon ay ang Villa Villanueva. Ano? Sino yung anak mo yun? Parang ngayon ko lang siya nakita. Bago? Oo, si Marco. Bago lang yun. Kakapasok mo yung kahapon. Ganun. Isabela! Ako, pasensya na po. Hindi ko po sinasadyang gulatin kayo. Ako po si Marco. Ikaw, ano po pangalan niyo? Unang sulyap pa lamang nila sa isa't isa ay nakaramdam na agad sila ng kagalakan at pag-ibig. Isabela! Kailangan ko lang pumasok. Gil, nakita ko na ata ang bahay ng aking iibigin. Ngunit ngayon lang kayo nakakilala aking kaibigan. Hindi ko may paliwanag ang aking nararamdaman. Pinatang babae ng aking pakakasalan. Kung ganoon, gumawa ka ng paraan upang matupad ang iyong mga sinasabi. Ngunit ito ay hindi magiging madali sa ina ni Isabela. Buti narito ka na. Sino ang sino? Si Lucas, ang anak ni na Don Hernando at Doña Isadora. Lucas? Ang aking napakagandang anak, si Isabela. Pinagagalak kitang makilala. Ano? Anong ibig sabihin nito, ina? Kayo ay isinakdang magpakasal-iha. Ano? Hindi ako magpapasal sa taong hindi ko naman mahal. Isabela! Nakakahiya sa mga bisita. Bakit, ina? Di ba nakakaya ang ginagawa mo? Isabela! Isabela! Anong ginagawa mo rito? Baka may makakita sa'yo. Kasi ang mga tulog na hindi kita nakikita. Gayon din ako. Yung unang mawalay pa sa'yo. Ito. Pero huwag kang mag-alala. Papalitin mo rin ang tunay. Maghintay ka lang. Hindi matutumbasan ang tunay na singsing ang pag-ibig mo. Anong iyong ginagawa? Wala ko eh. Ano ito? Sino ang nagbigay sa'yo? Ginawa ko lang ito na. Kubarin mo. Napakarami mong mamahalin at tunay na mga singsing. Iyon ang isuot mo. Ngunit ina, hindi ko tayo maaaring... Doon na nag-umpisang maghinala ang ina ni Isabela. Kung kaya't kinabukasan ay inobserbahan niya si Isabela at natuklasan niya na ang kanyang anak ay umiibig kay Marco. Sinasabi ko na nga ba? Si ina! Kinabukasan, paggising ni Isabela ay agad siyang nagtungo sa hardin kung saan sila palaging nagkikita ni Marco. Subalit, wala siya roon. Marco? 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 Manang, nakita niyo ba si Marco? Ano kasi? Huwag mo nang sugurin ng iyong ina. Baka yung masamang mangyari pa sa'yo. Bitawan niyo ko! Alam ko yung ginagawa ko!
lamang ang buhay ng aking anak. Hindi kanya kailangan. Sabay, naitakda na siyang ipakasal kay Lucas na kanyang pinakamamahal. Oh, Hindi ba nasabi ni Isabel na iyo? Nagmamahalan sila at naitakda na ang kanilang kasal. Maaaring sa susunod na linggo Oo, pinalis ko siya. Hindi kayo pwede. Ano na lamang ang sasabihin ng iba? Mahirap siya. Hindi kanya mabubuhay. Ganun na lang ba ang pag-ibig sa inyo? Pera at kapangyarihan? Kapakalan mo lang ang iniisip ko. Kapakanan mo ba talaga o kapakanan ng pera nyo? Ano nangyari? Isabella? Isabella! 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 Mana! Mana, tulong! Isabella! Inatake sa puso si Isabella na kanyang dati pang sakit, magmula musmos pa lamang siya. hindi ang para sa ano kaya nang galing ito? Hindi ka pili? Marco, nais ko lamang na ipaalam sa'yo na hindi totoong mayroong ibang minamahal si Isabel. Dahil buong buhay niya, ikaw lamang ang kanyang inibig. Pinagtapat ng ina ni Isabel na nagsinungaling siya sa inyong pag-uusap upang makalis ka at mapaliw kay Isabel. Nais ko din iparating sa'yo na wala na ang iyong sinisinta. Lumisan na siya sa mundo. Hindi niya kinayang pagalis mo. Sana'y maintindihan mo. Pagalis mo. Sana'y maintindihan mo. Ako, pasensya na po. Sinasaktan ko natin kayo. Ayun din ako. Hindi matutulasan ang tunay na singsing ang pag-ibig. Ay, mahal. Tawarin mo ako at kaya kang iniwan. Paano na ang ating mga pangako? Paano ako